kalalabs! Welcome back to another vlog! So dahil Thanksgiving tomorrow, we are going to get some chicken here at Canadian Superstore. So chicken yung ano natin kasi apat lang naman kaming kakain. Kaya hindi pwede ang turkey dahil sobrang laki. So let's see kung makakita tayo ng turkey na maliit na hindi masyado malaki, baka yun yung bibilhin natin. Kuha lang kami ng cart namin. Oh, you don't need a change. No, that means $1 on this nut. Bilan ko si Nicole nito, oh. Let's get this one. Nicole like this one. Bili ako dalawa. Pomegranate. Make my white shirt. Sure. Parang gusto kong gumawa ng papaya salad. Wala ako ng maliit. Which one? I want to look at the ingredients to see. Oh no, What? not these ones. What is that one? Pistachios. Oh, pistachios. We don't need pistachios. Yeah, but it says may contain poisons. Hmm? Or poison. Puso? What is this one? Bili kami ng nuts din kasi gagawa kami ng bread ni Papa Dave. Gagawan ko siya ng bread na may nuts, mixed nuts, tsaka oat. Tigas nito o caramel na candy. Do that or you want to do? Do you wanna do that one? I think that one is good. We did that before. Yeah. Remember we did it? Like for... Deboning. That's a lot of work though. Yeah. So do you want the chicken? No, we could. I'll just go deboning. Deboning is What debone it? Like... takes like 2 hours. It means like taking the rib cage out. Only the. Oh, you don't need to. Remember we did it before without doing that? Yeah? Okay, there you go. What is that one? What is that? What is the other one? Why is it big? Chicken. Oh, it's a chicken. So 3 pieces? Sabi niya 4 dapat. Sabi ko 3 lang kasi hindi ko maubos yung isang ganyan. Kasi last time na ginawa namin, ganun yung nangyari. Hindi ko naubos yung isang buo. Okay, we changed our mind. Magta-turkey na lang daw. I expect turkey soup. Turkey. Sandwiches. Toast with gravy. Maging turkey na tayo. Ito na lang daw. We change our mind. Turkey. Bili ako ng paglulutuan yan. Kasi wala akong ganong okay. Next day vlog po tayo. Hindi na ako nakapag-continue ng vlog ko yesterday. Nagpunta kami ni Papa Dave sa sa grocery store. So, today is Thanksgiving Day. Happy Thanksgiving Day mga kalalabs. Magiging busy tayo dito sa kusina. We will be making turkey, roasted turkey. Tapos, gagawa din ako ng sausage roll, mashed potatoes, roasted vegetable, salad. So, marami tayong handa for today's video. Kahit 4 lang kami. Diba? Ang galing lang. Ganito kasi dito sa Canada, mga kalalabs. Siguro kung meron kaming malaking family, like talagang malaki siya. Like, mas marami pang handa. Pero dahil 4 lang kami, sakto lang. Hindi lang sakto, sobra-sobra pa. Natatawa ako kasi ang dami ko lulutuin, 4 lang kami. Pero, that's okay kasi yung matitira, ipapasharon natin sa kapatid ni Papa Dave. Pag pumupunta yun dito, at merong okasyon, at meron akong mga maraming natirang pagkain na hindi naman namin caring ubusin dito sa bahay, ibinibigay ko sa kanya. Kasi I know na yun ay hindi nagluluto madalas. Ang kinakain madalas nun is yung mga take-out lang. Kaya, it's good na ibigay natin sa kanya yung matitira dito. Kasi magsasawa ka din, 'di ba? Kung turkey ngayon, turkey bukas, turkey sa susunod na araw, mukha ka ng turkey.
magkakaroon ka na ng pakpak at balahibo. Ay, ganun, no? Okay, first is, ang gagawin natin, I think, gagawin ko muna yung stuffing natin para dito sa turkey. Ingay ng wangwang na to. Sabi ko kay Papa Dave, ang plano kong ilagay sa loob ng turkey is lalagyan ng, ng orange, ng apple, or carrots, or celery, or onion, or something like that. Pero sabi niya, gusto ko yung stuffing. And sabi ko, tara, bili tayo ng, yung, ready-made na stuffing. Yung tinapay, yung nilalagay dito sa loob ng turkey. Sabi niya, can you make it instead? Sabi ko, pahirapan talaga ako nitong asawa ko. Sabi ko, ay, first time kong gumawa-gawa ng ganito at hindi ako madalas magluto ng ganito, 'di ba? Madalang. Madalas is mashed potato, gamay ko na 'yan, tapos yung roasted chicken. Pero yung mga ganito yung mga turkey, stuffing is hindi madalas. So, ang gagawin ko is slice natin tong ating bread. Ito yung gagamitin natin. I think should I use it all? Magtira ako ng isa kasi masarap tong tinapay na to. Ang lambot-lambot. Namiss ko tuloy yung yung tinapay sa Pinas na lagi namin kinakain pag umuwi ako. Yung gardenia. Ang sarap niyang lagyan ng butter o kaya ang tag dito. Mabango pa siya pati. Bango niya. Kasi yung kutsilyo ko. Okay. Stuffing. Ang stuffing natin ay merong tinapay, butter, celery, and onion. Pwede din kayo maglagay ng sausage yata dito, pero hindi na natin lalagyan ng sausage yan kasi marami na tayong meat. Okay, slice lang. Maaga kong lulutuin tong turkey kasi matagal to maluto. I think it will take like 3 hours or 4 hours. Depende. Malaki to. Ilang kilo ba to? Ito na yung pinakamaliit dun sa grocery store kahapon. Dapat nga, chicken lang. Kaso nga lang. Naging turkey bee. Okay. Tira ako ng isa. Lagay ko sa toaster. Then, slice tayo ng onion. Nakagawa na pala ako ng butter para sa ating Ito yung ilalagay natin sa turkey para maging siya. Hindi siya ma-dry. Kasi ang turkey is drying. Meron pa nga yung ilalagyan ng bacon. Babalutan ng bacon para hindi siya masyadong dry. Tabi natin yan dyan. Gagawa pa sana ako ng dessert pero wala na akong time. So, pero gagawa pa rin ako. Meron kasi akong mga mansanas dito sa bahay. So, lulutuin ko siya. Tapos, bibili na lang ako ng ice cream. Tapos, lalagay natin yung mansanas sa ibabaw niya. Mango graham sana, kaso nga lang. Wala na. Wala tayo masyadong time para pumunta pa ng grocery at bumili ng ingredients. Okay, onion. And then we will do the celery. I think we should just do 2 pieces. Kasi, ang gagawin ko, pag iluluto natin yung turkey, ilalagay ko siya sa pan, diba? Tapos, maglalagay tayo ng konting, gulay sa ilalim. So, I think I will put celery and then, ang sakit sa mata tong onion. Celery at saka onion na lang. Kasi wala akong carrots. So, I think, okay na lang to siguro dito. Dalawa lang. Sige, dalawa lang. Ilalagay natin.
Okay, so meron tayong butter dito, mga kalalabs. Lagay natin yung ating onion. And then yung celery. Sabay-sabay na yan. Then, haluin lang natin. And then, lutuin lang natin to ng konti. Maglalagay tayo ng Italian seasoning. Yan siya. Pwede kayo maglagay ng ano dito no mga kalalabs, ng paprika kung gusto nyo. Pero wala ako nun. Kaya hindi ko na siya lalagyan ng paprika. Then, lagay tayo ng black pepper and salt. There. Hindi ko alam kung sakto ba yung nilagay kong ano, butter. Parang kulang. I think that's okay. Pero hindi masyadong mabutter. So, yung ating bread naman, lalagyan lang din natin to ng Italian seasoning din. And then, salt and black pepper lang din siya. Then, haluin lang natin with our malinis na kamay, of course. Hindi nyo pala nakikita. Oopsie. Ayan. And then, after nating maluto to, ilalagay natin dito ngayon yung ano, yung, eto. Alam niyo yun? And then, maglalagay din tayo ng, ano dito, ng itlog. Para mag-combine yung ating ingredients lahat. Yung parang mag-bind. Alam mo yun? Okay, lagay naman natin yung egg. 2 egg yung gamit natin dito. 2 eggs. 2 eggs. And then, lagay natin yung ating nilutong celery with butter and onion. There, and then haluin. Di mayroon na tayong stuffing. O, diba? Ganun lang kadali. Bango. So, ngayon, itatabi lang natin to. And then, prepare natin yung ating turkey. Ilang kilo ba to? Tay lang. How many kilogram? Okay, so 5.9 kilogram. 5 kilo at mahigit. Oh my G. Oh my G. Ay, oh my GRR. Ayan, meron siyang juice. Kasi, I think. Ay. Okay. Need na matinding ano to. Okay, tatanggalin lang natin tong ano niya. Ito oh. Kasi ito mamaya, pag ilalagay na natin sa oven, pag nalagay na natin yung stuffing dito sa loob, ito yung gagamitin nating pangtali sa legs niya. O, di ba ang smart? Kasi wala naman akong pantali ng legs. Kaya ito ay smart move. Oh, 'di ba? Pero mataba 'yan, pero that's okay. Pantali lang naman. So, tatanggalin natin yung nasa loob niya. Meron siyang tinatagong ano, lieg. Ayan yung itsura. Tapos, we need to remove the excess liquid sa loob.
Tanggalin natin yung excess fat niya. Yung skin niya, be. Like, ay. Tanggalin natin yan. Para hindi masyadong, even though, drying ang, turkey. Hindi siya yung kagaya ng, ng chicken. So, ngayon, kailangan i-dry natin siya. Make sure na dry, pati yung sa loob. Okay. Okay, lagyan na natin ng asin ang ating turkey. Lagyan natin ng asin sa loob. There. Sa paligid, ligid ng kanyang katawan. Hindi ko alam kung sakto tong na ilagay itong butter natin. Hindi ko alam kung kulang ba siya or what. But, let's see. Kung kulang, di maglalagay ulit ako. Pero for now, lagyan natin dito sa loob. Ayan. Kasi kailangan talaga may butter yung sa loob ng skin. Okay. I think that's perfect. And then, maglalagay na tayo ng stuffing sa loob. Okay. Then, yung dalawang legs niya, lalagay natin siya dito. Kaya ba, Bia? Kaya mo bang i-hold ang iyong dalawang legs? Kayanin mo. Dahil kinakaya ko ang hamon ng buhay. Kaya kayanin. Hindi na may sa hamon ng buhay yung turkey, no? Parang hindi niya kaya. So, you know what I'm saying. Leave it like that. Okay, turkey is in sa oven. Linisin ko lang yung kitchen, mga kalalabs. Kasi nailagay ko naman na yung turkey sa, sa oven. And alam niyo, na-realize ko, parang ang aga kong nilagay yung turkey sa oven. Dapat, maya-maya pa. Pero, excited lang me. Ang dami ko kasing gagawin, mga kalalabs. Magluluto pa ako ng sausage roll, ng mashed potato, ng ano pa ba? Gulay. So, parang sabi ko, para matapos ka agad, lutuin ko na yung turkey. Yan yung pinakamatagal lutuin. Lulutuin natin siya ng mga 3 oras. Kasi nga, nasa yung niya, yung timbang niya is nasa around 5.7. Diba nabanggit ko sa inyo kanina? So, for now, linisin ko muna yung kitchen ko para malinis dito. And then, continue natin yung pagluluto maya-maya. Mamaya na, siguro mga hapon na, yung turkey na lang muna yung inuna ko. Okay, let's clean the kitchen. Update sa ating turkey. Tinakpan ko na lang muna siya, mga kalalabs, para hindi masyadong masunog yung ating turkey. Ayan yung itsura niya. Oh my G, looking good.
Nasira yung audio ko dito. So, ibo-voice over ko na lang tong part na to. So, i-share ko sa inyo yung ingredients para sa ating sausage roll. Na-share ko na to many times, pero i-share ko pa rin kasi marami nagtatanong. So, meron tayong puff pastry. Ito yung ginagamit ko. Nabili ko to sa IGA grocery store. So, if ever na taga Vancouver kayo or sa Canada, ito yung puff pastry na binibili ko. And then, after that, meron tayong ingredients na ilalagay tulad ng onion, bacon, garlic, and then celery, fennels, at saka meron tayong breadcrumbs. Need din natin ng 2 itlog dito. Yung isang itlog, ilalagay natin sa mixture para sa filling ng ating sausage roll. And then yung isang itlog naman ay para sa ating dough. Like parang ibabrush mo siya bago mo siya i-bake. So makikita nyo rin lang din naman, ipakita ko sa inyo kung paano natin siya gawin. So, lutuin na natin yung mga ingredients para sa ating sausage roll. So, as you can see, naglagay ako ng konting olive oil and then igigisa lang natin tong mga to. So, nag-add ako ng onions and then after onions, mag-add na rin ako ng garlic. Sunod-sunod na to mga kalalabs. Like, lutuin nyo lang ng konti yung onion at saka garlic and then ilagay nyo rin yung celery. And then after that, igigisa nyo lang ulit ito. Tapos, ilalagay nyo na lang din yung bacon. Naglagay din pala ako dito ng konting black pepper sa ating ginigisa. Hindi na ako naglagay ng asin kasi yung bacon medyo maalat na yan. So, tatapusin ko lang to na igisa and then palalamigin natin siya. So, after natin siyang palamigin, saka natin ilalagay yung ibang ingredients. So, hintayin nyo munang lumamig to. Kasi pag binalot nyo kaagad, masisira yung dough. So, gawin na natin tong filling ng natin, sausage roll. So, kanina, di ba, naipakita ko sa inyo na ginisa natin tong celery, bacon, onion, and garlic. Ngayon naman, ilalagay natin ang ground pork. And then, add tayo ng ating breadcrumbs. And fennel seeds. And then, gamitin na lang natin yung kamay natin. Malinis yung kamay ko ha, mga kalalabs. Tapos, ibabalot na natin to. Pagkatapos natin siyang ibalot, lagay natin siya sa ref. And then, saka ko siya ibibake mamaya. Kasi, saglit lang naman to. Hindi naman siya ganun katagal. And then, mag-add na lang tayo ng salt and then black pepper. And that's it. Nakalimutan ko mga kalalabs, may itlog din pala to. So, bali 2 itlog yung gagamitin natin. Isa para dito sa ating filling and then yung isa para sa ating ibabrush natin yung egg mamaya. Pag nabalot na natin siya. Okay, mga kalalabs, time to bake our sausage roll. Ayan siya. So, binrush ko na ng egg yan. I-bake natin to ng mga around 30 to 35 minutes. And then, yung ating oven set around 350 degrees. Ayan siya. Hinihintay ko lang yung oven na tumunog kung mainit na siya. Yung turkey natin ay naghihintay. Naghihintay ng time. Tapos, i-prepare ko na rin yung aking patatas kasi magmamash potatoes tayo. I think, gawin ko lang 3 piraso. Iwan na lang natin tong isa dyan. Kasi medyo malalaki tong patatas ko. I-boiled ko na yan. And then yung green beans. And then yung ating salad.
So, ito na yung mashed potatoes ko, mga kalalabs. Hindi ko na napakita sa inyo kung paano natin siya gawin. Talagang aligaganami dahil nga ang dami kong niluluto. So, ang aking ginawa dito is nilagyan ko lang siya ng milk, butter, salt, and black pepper, and that's it. And then, food processor. Yan yung sikreto para magkaroon ng smooth na mashed potatoes. And then, yung ating sausage roll is almost done. Ayan siya. Isusunod ko na yung mga kalalabs, yung ating dessert. But for now, is gagawin ko muna, tingnan nyo, medyo na ako, aligaga na talaga ako. For now, is, igigisa ko na lang muna to. Yun din, gagawa ako ng dressing ng ating Caesar salad dressing. So, ayun yung mga kaganapan sa ating kitchen right now. Medyo busy-busy pa ako. I think, anuhin ko pa siya ng konti. Parang kulang pa siya sa smooth. Green beans naman tayo, mga kalalabs. So, yung ingredients natin dito is butter, and then next will be, meron tayo ditong salt, black pepper, meron tayong chili flakes, and then garlic powder. There, haluin lang natin siya. And then, saka natin ilagay yung ating green beans. Then, haluin lang. Lagay tayo ng salt. There. And then, hintayin na lang natin siyang maluto. If ever na kukulangan kayo sa butter, lagyan nyo pa. Parang ako, lalagyan ko pa siya. Parang kulang. There. And then, lagay natin yung ating garlic. Magsisave ako ng konti dito para dun sa ating Caesar salad dressing. Parang ganyan lang. Ayan. So, hintayin na lang natin tong lumambot. And that's it. Diba? Ganun lang kadali. Okay. Luto na yung ating green beans. Nilagyan ko pala to ng konting water. Tapos, nilagyan ko siya ng konting oyster sauce. And that's it. Looking good, diba? Hindi natin siya lulutuin ng bongga para hindi masira yung pagka-crunchy niya. Done for the green beans. Tabi natin saglit. Next. Good na me. So, ang ginagawa ko pala, mga kalalabs, pag nagluluto ako, kung alam ko na marami akong lulutuin, minimake sure ko na yung kitchen ko laging malinis. Para hindi nakakagulo ng isip. Alam nyo yon. Kasi pag marumi yung kitchen nyo, tapos ang dami-dami yung ginagawa, medyo hindi siya masyadong organized.
Kaya kung gusto nyong maayos yung pagluluto nyo, kailangan yung kitchen nyo malinis parati. And ito na yung ating sausage roll. Look at that. Diba mga kalalabs? Perfect. Perfect na sausage roll. Next natin is gagawa tayo ng Caesar salad dressing. Yun yung ating ngayon. First is of course garlic. And then maglalagay tayo dito ng lemon. Iisa na lang yung lemon ko. Akala ko mayroon pa ako ditong dalawa. Kasi mas masarap pag maraming lemon sana. But that's okay. Nasaan yung aking? Dito natin siya ilalagay. Yung ating dressing. Okay, wait lang. Kunin ko lang yung ibang ingredients natin na kailangan para sa ating salad dressing. Ano yung kailangan natin? Kailangan natin to. Tapos, kailangan natin na okay, this one. Okay, so need natin dito ng Kewpie mayo. And kailangan natin ng garlic para sa ating Caesar salad dressing. And then anchovies. Ito yung magpapasarap ng ating dressing. Baliktadin ko lang yung aking kasi may gagawin tayo. Okay, baba ko kayo para makita nyo yung gagawin natin. Yung garlic, lalagay natin siya dito. Make sure nyo na yung inyong garlic is talagang pinong-pino na ganyan ang itsura. And then, kukuha tayo ng anchovies. So, yung anchovies natin, kahit lang, alam niyo ba yung anchovies? Para ito yung bagoong na isda. Pero pinasosyal. Anchovies. Ayan. So, kuha tayo ng ilang piraso. Think like that. Ay, parang ang dami Mas masarap nga mas marami. Kasi mas malasa. Pero I think that's enough. Pala. Ganyan. Tapos, ihalo nyo lang siya dyan sa garlic. Or kung ayaw nyo naman na magganito, mga kalalabs, pwede kayong, yung lettuce, tapos lemon, and then parmesan cheese. Okay na. Kung ayaw nyo yung ganito, yung may mayo-mayo kayo. And then, gaganyan nyo lang. Basta squeeze nyo lang para yung ingredients is siya, yung mag-combine ng bongga. Okay. Then, yan na yung itsura niya. Medyo na siya, paste. Naging paste na siya. And we are going to add it here. Okay. And then, lagay tayo ng ating bagong biling Kewpie mayo. Go. Tansya-tansya lang. Yan. Okay na yan. And then, lagay natin yung lemon. Make sure nyo na walang buto yung nyo. Lemon nyo. Squeeze it. And then, mix it.
Hanggang sa mag-ano siya. Yung pangalan nito. Malabnaw ba yung tawag dun? There you go. Perfect. Tapos, lagyan lang natin ng salt and then black pepper and then that's it. Tikman nyo na lang. Minsan nilalagyan ko to ng ng tawag dito, maple syrup. Kasi gusto ko parang nagbabalance yung tawag dito. Yung tamis at saka nasaan yung black pepper ko? Saan napunta yun? Uy, minumulto. Minumulto mo ako, be. Ayan. Black pepper is good. Tikman. Good. Perfect siya. As what I said, kung gusto nyo mabalance yung flavor, lagyan nyo siya ng konting ganito. Konti lang. Yung hindi masyadong marami. Again, recipe ko to ha. Hindi recipe ng iba. So, baka mamaya sabihin nyo, ay, hindi ganyan yung ganyan, ganito, ganyan. Recipe ko to. Disclaimer. Sabi ko sa inyo the best in the West tong salad na to. Sinasabi ko, try nyo yan. Okay. Now, done na tayo sa salad. Next naman ay next ko. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Ano yung next natin? Next natin is yung croutons. Ilalagay ko siya sa air fryer. Talagam naman. Yung croutons, lalagay ko sa air fryer. Tapos, i-ano natin siya, i-blend natin siya gamit ang food processor. Okay? Pasensya na kayo, ganun talaga ang buhay. May bulol-bulol moment tayo. Ay, okay. Let's prepare this. Clean the kitchen again. Yummy. Yummy talaga. Dessert naman tayo mga kalalabs. As you can see, meron ako na-slice na apples dito. And, meron kasi ako mga natira pa nung mini apples. Inano ko na rin, hinalo ko na rin siya. So, yung ingredients lang nito ay napakadali. Maple syrup. Tapos, we will add cinnamon powder. And then, cornstarch. Ito yung pampalapot ng sauce ng ano natin, ng dessert. Kunti lang ilalagay natin, 1 tablespoon lang. And then, maglalagay din tayo ng olive oil. And that is 1 tablespoon as well. And then, i-mix natin. And that's it. I-bake lang natin to sa oven ng 35 minutes. And, nakaset ulit yung oven ko ng 350 degrees. Masarap to with the with the vanilla ice cream na binili ko. Haluin nyo lang ng bongga para mag-combine lahat ng ingredients sa ating mga apples. Okay, there you go. Hintayin ko na lang ulit yung oven na uminit. And then gagawa na tayo ng gravy. Time to slice the turkey. Turkey? The turkey. Who made this? Stuffing? Your first time making stuffing, right? Yes. Wow, it looks like real deal. Right? You are turning into a puti.
Ano puti? You're turning a puti? What? Because if normally I would expect you would have stuffed this with rice. You can, right? We can do that. I don't see why not. That would work. True. I think. Do you know? No, I don't think. I don't think it's the right thing. Sabi ko, ako. Oh no. Yeah, I need one of those forks. Okay, wait a minute. Wait a second, love. Wait a second. Okay. Can I have that? I need a. Yeah, can I have the knife? Because I saw the lady who's doing Oh, I it. know what's wrong too. It's Yeah, dull. No, but you go like this. I know, but can I have it, please? Parang dapat din na lang kita inutusan. Because I saw this lady doing it, and then I was like, because You can do it that way. Yes, that's how you would do it raw, though. But Yeah. that's not how you necessarily do it. On a turkey. Yeah, but you can. But we can Doesn't do, matter. yeah, right? What do you call Like this? usually, if with a sharp knife, you just cut. Yeah, the lady did that, the and to whole make sure thing. it's all off the bone too. Yeah. And what do you call this? But yeah, that is a correct way to do it too, especially when it's raw. Oh, okay. Kasi si Papa Dib, nag-work siya sa meat factory before. But then, mali pala yung Parang this is the way you do it when it's raw. But you can do it however you want. I'll fix it because I'm you're gonna plating plate it. And it. you're not going to be carving it on a table. Yeah. So doing like this is fine. Because I'm plating it. How is it, love? Is it taste good? Okay, medyo siya. Although I guess not enough for all of us, eh? What Oh, do yeah, that's just more stuffing inside. Oh no! What? Some dropped in the sink. What do you mean it's not enough? Oh, there's more. That's why. There's more. Oh, there's lots. No, I mean not enough stuffing. Oh, There's stuffing. lots still inside, so it's okay. Yeah. I'm gonna fix that. I will be quiet now. And then I have a what is that? Ang tawag doon yung mashed potato. Okay, mukha siyang nabagyo. I think, wait lang mga kalabs, don't judge me, no? Kasi hindi ko alam kung paano siya, pero ipi-plate ko kasi siya, kaya inutusan ko siya na sabi ko, ano yung nangyari? Sabi ko sa kanya, ikaw na ang tapos ako mag-plate, pero, parang nawaw mali naman ako. Okay, let's clean this first. Kasi medyo siya messy. Ayoko pa naman ng madumi na area. Dinner is ready, mga kalalab. So, yan yung ating mga handa ngayong Thanksgiving. Happy Thanksgiving sa inyong lahat. Thank you, Lord, for this blessing. So, tingnan nyo yung ating turkey. Ganyan yung pag-plate ko sa kanya. O, diba? Stuffing, and then meron tayong sausage roll, gravy, mashed potatoes, and pomegranate pala yung yung mga pula-pula na buto-buto na yan. And salad. And then yung kulang dyan is yung green beans at saka isa pang plate ng ng mashed potato para isa doon tapos isa dito malapit sa area, yung tagi-isa. Ayan, tapusin ko lang to. Hintayin natin si kapatid ni Dave, and then we will have our dinner. Hi, Matt. Hi, Matt. Hi, Matt. Hi, Matt. Love, love. Okay, kain na tayo mga kalalabs. That's it. Okay, thank you, Lord, for this blessing. Let's eat. Chicken, the breast is in the other side. Let's see. We thought you forgot from a cheaper rent or no? No. Tapos na kaming nag-dinner, mga kalalabs. Ang dilim, no? Pasensya naman. And, habang nag-uusap silang magkapatid, naglilinis na rin ako ng kitchen. And then, inana ko na rin. Pinag-sharon ko na rin yung, kapatid ni Papa Dave. Pinag-sharon ko siya ng marami. Like, lahat na pinag-sharon ko siya. Tayo lang ha, palitan ko lang yung aking, makikita nyo ba? Dito kayo baka makita nyo yung aking pagpapalit, no? Diyan lang kayo, no? Palitan ko lang yung aking shirt. Hatid namin siya sa kung saan siya nakatira.
Meron na pala siyang girlfriend. Kaya, sabi ko, dalhan mo rin yung girlfriend mo ng pagkain niya, sabi ko. Sabi ko, tinanong ko, bakit ang tagal-tagal mo magparamdam? Akala namin ko na paano ka na. Sabi niya, I'm okay. Sabi niya, guys, just that, na-hack daw yung mga account niya na, Facebook, ganyan-ganyan. Tsaka yung Instagram niya na-hack din. So, sabi ko, buti na lang at, nabawi mo. Sabi niya, oo, nabawi ko naman. Alam niyo mga kalalab, napagod ako today. Pero worth it naman kasi na-enjoy naman nila yung dinner na gawa natin. Yung natira na lang, or yung iniwan ko na lang is yung mga buto-buto na meron pang laman-laman. So, yun yung parang gagawing soup. Hindi na nga ako nakapagpalit eh. Wala na talaga. Kami lang naman, ba't pa ako magpapalit ng bongga, diba? Okay. I think I'll be ending my vlog na rin here, mga kalads, kasi hatid na lang namin si Matt. And hindi ako pwedeng mag-vlog habang nagdadrive si Papa Dave kasi ayoko siyang alam mo yun, yung tawag dito, yung mawala sa sa focus sa pagdadrive kasi last time nagbo-vlog ako tas biglang naiba yung turn namin kaya sabi ko next time di na ako talaga mag-vlog. Pinangako ko na yung sarili ko. Kung magbo-vlog man ako, i-b-roll lang, pero yung nagsasalita hindi na ako magaganon kasi nakaka-distract sa kanya. Kaya sabi ko, never, hindi na ako mag-vlog pag pag nagda-drive ka kasi alam mo yung delikado. So, yeah. Anyway, I'll be ending my vlog. Happy Thanksgiving ulit mga kalalab. Sana po na-enjoy niyo yung vlog today. I enjoyed making all the food that I prepared today. Madalang na ganyan na malaki yung meal na niluluto ko. But, yeah, I'm happy. Thank you Lord for all the blessing. Kasi nagkaroon kami ng chance na magkakasama ulit. Makasama namin yung kapatid ni Papa Dave. Nagkaroon ng chance na meron kaming naihanda sa table. So, thank you Lord for all the blessing. Salamat po sa panonood mga kalalab. See you on our next vlog. Bye-bye.